Librong Itim, an anthology of short Philippine horror stories ni Jem Vecino, narrated by Clifford Gonzalez. Halimaw. Nako, anong ginagawa mo dyan? Sabi ng binata sa malaking asong itim na nasa loob ng kulungang bakal. Hinuli ka ba ni Tiyo? Galit ang aso. Nanlilisik ang pulang mga mata nito at naglalaway pa. Pero hindi ito pinansin ng lalaki. Huwag kang matakot. Pangaamo ng binata. Hindi kita sasaktan. Naubo siya at nagpuna sa balikat. Nag-iwan ito ng pulang mantsa sa kanyang manggas. Binuksan ang bintana ng pinto ng kulungan. Natigilan ang aso na tila nakikiramdam. Pagkatapos ay lumapit ito sa lalaki. Ikaw ba ang matagal nang inaabangan ni Tiyo? Tanong niya sa aso. Buti pa, umalis ka na. Baka pauwi na si Tiyo mula sa pinuntahan niyang lamay. Hindi umalis kaagad ang aso. Tila nangungusap ang mga mata nito. Nilapitan niya ang lalaki at dinilaan ang kanyang kamay. Umalis din sa wakas ang malaking itim na asong walang buntot at tuluyang nawala sa gubat. Ay, walang kwenta ka talaga, Kevin, oo. Hiyaw ng matandang albularyo. Alam mo bang, ilang buwan ko nang pilit hinuhuli yung aswang na yon. Tapos pinakawalan mo lang. Ay, nako. Inangat na niya ang dalang tungkod at inihampas sa balikat ng pamangkin niyang napaluhod sa labag. Tiyo ho ba naman eh. Tama na ho. Ay, leche. Tumahimik ka. Muli siyang hinampas ng makapal na tungkod. Talaga naman, mula nang iwan ka sa akin ng mga magulang mo, ay puro kamalasan na yung dinala mo. Sigaw nito. Alam mo, ilang dasal ang inilagay ko sa kulungan na yon. At ilang inahen ang kinatay ko bilang paen. Lahat yon na balwala dahil sa iyo. Baka nga pumunta rito ang halimaw na yon para kainin ka eh. Tapos, pinakawalan mo lang? Tama na ho, Tiyo. Napaluha na si Kevin sa paulit-ulit na hampas sa kanyang katawan. Pumunta ka na sa kwarto mo. Sigaw na matanda. At huwag ka nang umasang maghahapunan pa. Hala, sige. Halos gumapang si Kevin papasok sa silong na kanyang tulugan. Lupa ang sahig nito na nagpuputik tuwing umuulan at tanging papag na may butas lang ang kanyang higaan. Pinatungan niya ito ng ilang karton, balot ng manipis na kumot na halos hindi umabot sa kanyang paa. Kaya napipilitan siyang mamaluktot. Mababaw lang ang tulog niya dahil sa tindi ng gutom. Paulit-ulit niyang napanaginipan ang kanyang mga magulang ng gabing iyon. May pupuntahan lang kami, sabi nila. Ang Tiyo Javel mo na muna magbabantay sa'yo. Pero hindi na sila bumalik. Lumubog na ang barkong sinakyan nila pa Maynila at walang nailigtas sa mga nakasakay dito. Napadilat si Kevin. Inuubo. Nanginginig sa lamig. Nakarinig siya ng kaluskos. Tiyo? Sinagot siya ng ingit. Ikaw ba yan? Hindi na siya makatayo sa panghihina. Nakita niya ang malaking aso na nakaupo sa paanan ng kanyang kama. Paano ka nakapasok dito? Tanong niya. Saka napansin ang hukay sa tabi ng pader na kawayan. Ang talino mo naman. Hinimas niya ang balahibo ng asong lumapit sa kanya. Nag-aalala ka ba sa akin? Muli itong umingit. May inabot ito sa binata. Isang buong manok na mainit-init pa. Nako, saan mo ito nakuha?
Pabulong niyang sinabi. Alam mo bang masama ang magnakaw? Umingit lang ang aso. Napatingin si Kevin sa mabangong inihaw na manok sa kanyang harapan at naglalaway. Pero sayang naman no, kung aayaw ko sa grasya. Sabi niya habang kumukulo ang tiyan. Sige, hati tayo ha. Masarap ang tulog ni Kevin ng gabing iyon. Katabi ang mainit na katawan ng malaking aso. Busog siya at hindi kiniginaw. Habang mahimbing na natutulog ay naalala niya ang haplos ng kanyang ina sa kanyang noo. Wala na ang aso kinabukasan. Tinakpan ni Kevin ang karton ng hukay sa kanyang pader para hindi mapansin ng kanyang tiyo at naghanda na para pumasok. Tahimik lang siya sa school. Hindi pansinin. Kaya nagulat siya nang biglang may tumawag sa kanya. Kevin! Napalingon siya. Ikaw si Kevin, di ba? Ako nga pala si Leon. Player ako sa basketball. Varsity. Gusto ko sanang makipagkaibigan. Tumungo lang si Kevin. Kilala si Leon bilang star player ng basketball. 15 anyos lang ito. Pero mas magaling pa sa ibang kabatch ni Kevin na graduating na. Sabi nila, kasali ka rin sa varsity. Ba't ka umalis? Nakangiting tanong ni Leon. Nagkasakit kasi ako eh. Sagot ni Kevin. Ang totoo ay pinatigas siya ni Tio Joven. Marami rin kasing lumalapit sa kanila para magpagamot at siya lang ang nauutusan ng kanyang tiyuhin. Sayang naman, sabi ng lalaki. Sabi nila magaling ka raw mag 3 points eh. Gusto ko rin sana magpaturo. Nangiti si Kevin. Namimiss na nga rin niya mag-basketball. Pero biglang inatake si Kevin ng ubo. Pasensya na, sabi niya habang nagtatakip ng bibig. May sakit kasi ako ngayon eh. Pasensya na. Sayang naman. Pilit ni Leon. Sabay na lang tayo kumain. Hindi na nakayaw si Kevin. Hinatak siya ng mas nakakabatang estudyante papuntang kantin at nilibre pa ng iba't ibang pagkain. Alam mo, matagal na kitang gustong lapitan eh. Kaya lang hindi kita maabutan. Umuwi ka kasi kaagad. Sabi ni Leon habang magkatabi sila sa mesa. Tinutulungan ko kasi yung tiyo ko sa bahay eh. Mahinang sagot ni Kevin. Tama. Ang tiyo mo yung sikat na albularyo, di ba? Si Mang Joven, tama ba? Balita ko, dinadayo pa kayo ng mga taga Maynila. Ha? Oo. Sagot ni Kevin. Kung tama ako, doon kayo nakatira sa may lumang bahay sa may burol, di ba? Tanong ni Leon. Natuloy-tuloy ang salita. Parang ang layo naman ng bahay niyo sa bayan. Tumira na kasi ako kasama ni Tiyo eh. Matapos mamatay yung mga magulang ko sa trahedya. Trahedya? Yun ba yung lumubog na barko? Napag-uusapan pa kasi yun dito kahit 5 years na ang lumipas. Ha? Hindi ka ba taga rito? Napatingin si Kevin kay Leon na nakangiti pa rin. 2 taon pa lang kami rito ng pamilya ko. Sagot ni Leon. Madalas kaming lumipat, pero mukhang magtatagal kami ngayon. Maganda kasi yung lugar dito eh. Mula noon, madalas na magkasabay kumain ang dalawa. Tuwing lunch ay inililibre ni Leon si Kevin na kahit pa nagrereklamo ay wala nang magawa kundi tanggapin ang grasyang galing sa bagong kaibigan. Mabait yan si Leon. Madalas pa niya nga akong dalhan ng special goto ng nanay niya eh. Kwento niya sa malaking aso na halos gabi-gabi niyang kasamang matulog. Ulam namin kanina? Pork chop. Ito, inuwian kita ng piraso.
Mabilis na nilunok ng aso ang karne. Ang siba mo talaga, Sirius. Tawag niya sa alagang napangalanan na niya. Hinimas niya ito sa ulo. San ka ba galing? Sino ba yung mga amo mo? Tanong niya. Ang sabi ni Tio, aswang ka raw. At nagpupunta ka raw dito dahil gusto mo kong kainin pero kita mo nga ang bait-bait mo sa akin eh. Oh. Tumayo ang aso at dinilaan si Kevin na nagpigil ang tawa. Mapaglaro nitong kinagat ang kanyang leeg. Tama na nga yan, sabi ni Kevin. Oo nga pala, isasama ko si Leon dito bukas. Gusto kong makilala mo siya. Maya-maya lang ay nakatulog din si Kevin dahil sa pagod. Habang natutulog ay naalala niya ang mahigpit na yakap ng kanyang ama at halik ng kanyang nanay na puno ng pagmamahal. Okay lang ba talagang bumisita sa inyo? Tanong ni Leon na mukhang ngayon palang nahiya sa kanyang kaibigan. Baka maka-istorbo ko sa tiyo mo eh. Okay lang yon. May pinuntahan uling lamay si tiyo kaya mamayang gabi pa yun uuwi. Diba gusto mo makita yung bahay namin? At gusto ko rin makita mo yung alaga kong aso. Tama, mukhang matalino yung aso mong yun ah. Matalino talaga. Parang naiintindihan niya yung mga sinasabi ko eh. Napatawa si Kevin. Oh, eto na tayo. Tinuro niya ang bahay kay Leon. Pasensya na ha, maliit lang. Hindi naman. Nakangiting sagot ng kaibigan sa pagpasok ng bahay. Saan dito yung kwarto mo? Doon, sa taas. Magkasama kami ni Tio. Sagot ni Kevin. Sandali lang ha, tatawagin ko si Sirius. Ilang beses nang tinawag ni Kevin ang alaga, pero hindi ito dumating. Nako, mukhang nasa gala ng alaga mo ah. Tumatawang sabi ni Leon. Next time ko na lang ulit siya imimit at kailangan ko nang umuwi eh. Ah, ganun ba? Sandali lang, may ibibigay ako sa'yo. Tumakbo papasok sa kwarto si Kevin. Pagbalik ay may inabot ito sa kaibigan. Oh, ano to? Tanong ni Leon. Pangontra yan sa mga aswang at masasamang espiritu. Nakangiting sagot ni Kevin. Pero luma na yung mga yan kaya di na masyadong epektibo. Bigay ko na lang sa'yo parang souvenir. Sige, salamat sa souvenir. Sabi nito habang kumakaway paalis. Pag-uwi ng bahay, agad na inilabas ni Leon ang mga medalya. Ipinunas niya ang palad sa kamiseta. Namumula ito. Kuya? Tawag sa kanya ng isang batang babae. Umalis sila, Mami. Baka bukas para... Ha? Ano yan? Napasigaw ito. Ah! Huwag ka matakot. Souvenir lang to galing sa kaibigan ko. Nakangising sagot ni Leon sa kapatid. Ah? Ano? Ano ka mo? Pangontra sa mga aswang? Reklamo nito. Ha! Alam ko. Pero bigay ito ni Kevin kaya special to sa akin. Si Kevin na naman? Akala ko ba hinihintay mong matigok na yung isang yun? Tapos ngayon, pinapataba mo pa siya na parang biik. Ah! Kaibigan ko si Kevin, Leandra. Sagot ni Leon. Hindi pagkain. Bahala ka nga dyan. Siguruhin mo lang na hindi ka mahuhuli ng tiyuhin niyang sadista. Nagdabog si Leandra at pumasok sa kanyang kwarto. Samantalang kinuha ni Leon ang mga medalya at dinala ito sa kanyang kwarto. Nangiti siya at napatingin sa orasan. Tumuwad siya sa lapag at binanat ang kanyang mga braso at binte na unti-unting tinutubuan ng maitim na balahibo. Pagkatapos ay tumalo ng isang malaking aso sa bintana at tumakbo patungong burol. Ay, teka nga.
Ha? Bakit nangitim ang paketa ng bigas sa may pintuan? Hoho? Natatakot na tanong ni Kevin sa tiyuhin niyang galit na galit. Alala ko, ang nilagay kong pangontra sa pinto ng bahay, nagkakulay burak. Sigaw ng kanyang tiyuhin. May aswang ka bang pinapasok sa pamamahay ko? Hindi makasagot ang binata. At saan napunta yung mga lumang medalya sa may altar? Tiyo, sabi niyo po wala na silang bisa kaya pinamigay ko na lang sa... Hindi pa man natatapos ni Kevin ang kanyang sasabihin nang biglang salubungin ang mukha niya ang tungkod ng kanyang tiyuhin. Bobo! Tanga! Imbis na ibenta, ipinamigay mo lang. Muli siyang hinampas ng tiyuhin sa likod. Wala ka talagang silbi. Kasing bobo ka pa ng mga magulang mong inutil. Ilang insulto pa ang lumabas sa bunganga ng matanda. Nanatiling nakayuko si Kevin sa lapag. Tinatanggap ang lahat nang bigla siyang sipain ng tiyuhin palabas ng pinto. Nahulog siya sa maiksing hagdan. Gumulong sa lupa pero nilapitan pa siya ng tiyuhin. At muli pa sanang hahampasin ng may malaking asong biglang lumundag dito. Putragis! Napamura ang matanda na himalang nakailag. Lumabas ka ring aswang ka! Muli siyang sinugod ng aso na madili niyang sinalag ng tungkod. Akala mo? Kakayanin mo ko? Ha! Sigaw ni Mang Joven. Bumulong siya ng dasal at inihampas ang tungkod sa aso na napaiyak sa sakit. Wag! Sigaw ng kanyang pamangkin na kumapit sa kanyang binte. Bitaw! Hindi mo ba nakikita kung anong asong yan? Isa yang halimaw! Sigaw nito. Tiyo, ikaw ang halimaw. Sagot ng binata. Anong sinasabi mo? Walang utang na loob. Muling humampas ang tungkod kay Kevin pero hindi niya inilis ang kapit sa kanyang tiyuhin. Magsama kayo sa impyerno! Itinaas niya ang kanyang dalang tungkod at inihampas ito sa ulo ng kanyang pamangkin. Biglang umalulong ang aso. Huli na, nang lumingon si Mang Joven. Tinalon siya ng aswang na parang kidlat na sinunggaban ng kanyang leeg. Ni hindi nakahiyaw ang matanda. Sumirit ang dugo sa kanyang ugat. Magkasama silang bumagsak sa lapag. Ang aso, nakakagat pa rin sa kanyang leeg. Pinagwagwagan ito hanggang sa tuluyan ng mawalan ng buhay ang albularyo. Lumapit ang aso sa katawan ng binata. Dinilaan ito at umingit. Serious? Bulong ni Kevin. Okay ka lang ba? May mga kamay na kumapit sa duguan niyang muka. May tumulong luha sa kanyang pisngi at pagtingala niya ay nakita niya ang malungkot na mukha ng kaibigang si Leon. Ako nga ba ang dahilan kung ba't ka nandito? Bulong niya. Kung ganun, kunin mo na ako. Tulad ng binabalak mo. Napangiti lang si Leon sa kanya. Isang malungkot na ngiti. At sa pagkapikit ng kanyang mga mata, ay naramdaman niyang mapaglarong kagat nito sa kanyang leeg. Dumilat si Kevin. Nasa isang malinis na kwarto sa isang ospital. Oh, huwag ka munang gumalaw. Marami kang sugat at may tama ka sa ulo. Napatingin si Kevin sa doktor sa kanyang tabi. Swerte ka. Mabilis ang recovery mo. Himala nga at nagising ka pa eh. Pabirong sabi nito. Tiyo?
Tanong ni Kevin. Pasensya na. Wala na ang tiyuhin mo. Malungkot na sabi ng doktor. Ano bang nangyari? May nanloob ba sa inyo? Hindi ko na po maalala. Sagot ni Kevin. Okay lang. Ang importante ay okay ka. Sabi ng doktor. Kevin! Napatingin si Kevin sa may pinto. Nakatayo roon si Leon. Nakangiti. Ah, nandito na pala si na Leon. Ang pamilya niya ang nag-alaga sa iyo habang tulog ka. Kaibigan mo raw sila. Ah, opo. Sagot ni Kevin na medyo naguguluhan pa rin sa mga pangyayari. Tama, sagot ni Leon. At kami na pong bahala kay Kevin. Mula po ngayon, kapamilya na namin siya.